Good morning po sa inyong lahat. Welcome po sa ating daily vlog at sa araw pong ito po yung araw ng All Saints Day. So undas po tayo ngayong araw na to sa ating bansang Pilipinas. So pag-usapan po natin ano ba ang nararanasan po natin. Yes, maraming tao po sa mga sementeryo ngayon, pero ano po ba talagang ibig sabihin nito? So ang topic po natin, the light beyond. So dahil tayo po ay sa mundong ito ay temporary lamang, so titingnan po natin ang buhay po natin for eternity. Ano po bang tinuturo ng Biblia patungkol po sa ating buhay? Okay, the death of loved ones is a very sad part in our lives, pero merong sinasabi ang scripture dito sa 2 Corinthians 5:8, to be absent from the body is to be present with the Lord. So maaari pong pag pumunta po tayo sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay, sa sementeryo po, maalala natin yung mga memories po na magagandang bagay doon sa ating mga mahal sa buhay. Kaya po natin sila dinadalaw, nililinis ang kanilang mga puntod. At sabi nga po ng 2 Corinthians, yung po ay isang sisidlan lamang na wala na po doon yung ating mahal sa buhay sapagkat absent from the body is to be present to the Lord. So lahat po ng mga mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, tayo raw po ay nandoon na sa kanyang presensya. Nandun po tayo sa kaharian na ng Panginoon. So ang tinuturo ng Biblia, ang ating pong buhay dito ay hindi lamang po doon sa graveyard o doon sa ating pong sa sementeryo po, no? Ang sabi ng Revelation 14 verse 13, "Then I have heard a voice from heaven saying to me, Blessed are the dead who died in the Lord from now on, that they may rest from their labors and their works follows them." So blessed are the dead who died in the Lord. So makikita po natin napakalinaw po ng binabanggit ng salita ng Panginoon, pinagpala daw ang mga namatay kasama ang Diyos. So hindi po lahat kasi ng tao na namatay ay meron pong Panginoong Hesus, merong Diyos sa kanilang buhay. Kaya po ang binabanggit dito, mapalad nga raw po ang taong namatay kung kasama nila ang Panginoon. They are in the Lord. So, sana nga po lahat ng tao ay magkaroon po ng pangunawa sa salita ng Panginoon na kailangan nila ng tagapagligtas. At iisa lamang sa silong ng langit na ikaliligtas po ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Siya lamang po ang daan, ang buhay at katotohanan patungo ng kalangitan. Without Jesus Christ, hindi tayo makakapasok ng kalangitan. Yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan ng Diyos. So, pag-usapan po natin yung pong mga namatay kasama ang Panginoon, yung mga namatay in the Lord. Kaya nga po dito, sabi diyan, now on the way they may rest from their labors and their works follows them. Gusto ko pong encourage kayo na ang lahat po ng namatay kay Kristo, sabi dito, sila daw po ay namahinga at ang kanila po mga ginawa dito sa mundong ito ay sumusunod sa kanila. Hallelujah. So, ano po bang ibig sabihin niyan? Death dito sa mundong to is in the body is the doorway to rest from our labor. So dapat po natin i-congratulate ang mga mananampalataya po na kung sila po ay pumanaw na wala na sa mundong ito, dapat natin silang i-congratulate because sabi nga po dito the word blessed is a congratulation, fortunate because they are in the Lord. Kasama na nila si Lord at hindi na po sila judgment o huhusgahan patungo po sa dagat-dagatang apoy. So death in the body of the Christian is the doorway to rest from our labor. Hindi po yan dun sa mga tao na ang tawag nito, sa mga taong wala pong pananampalataya sa Diyos, sila po ay nandun, hindi pa tapos ang kanilang pagdurusa. Doon pa po talaga umpisa ng pagdurusa nila sa kanilang kamatay sapagkat big judgment po kasi according to the scriptures, once we die, we are being judged by God. So doon po makikita ng Panginoon, doon natin malalaman na kung saan tayo pupunta, sa dagat-dagatang apoy o sa kalangitan. So purihin ng Panginoon, hindi natin pag-uusapan tungkol po ang impyerno, pag-usapan natin yung pong mga mananampalataya na kung saan sila po ay nandun kasama ng Panginoon. So, sabi nga po dyan, yung labor. The word labor describe a wearing out from work or wearisome toil. So lahat po tayo nagtrabaho, napagod, di ba? Pero ang ating pong kamatayan ay doorway to the rest. Ating pong kapahingahan. So death is the doorway into the rest of God's people. We need to thank God for death. There comes a time when we need to lay down our burden and to be at rest. The word rest that appear here in is a beautiful word. It means to be at ease, to be refreshed. It suggests an end to a toil and tribulation of life.
Totoo po. Dahil pag kayo po ay nasa Diyos na, wala na po kayong paghihirap. Hindi na po kayo wala na po kayong karamdaman, hindi na po ninyo isipin paano kayo mabubuhay, hindi niyo na po isipin ng pera, wala na po kayong stress pag na kay Lord na kayo. So yun po yung pinakamagandang part dito, na habang nandito tayo sa lupa, nararanasan natin ang mga pagsubok, problema, kahirapan, stress, di ba? Pero pag na kay Lord tayo, lahat yan ay planchado. Purihin ng Panginoon dahil po pagkasama po natin ng Diyos dito habang sa lupa, pinaparanas na po ng Panginoon yan na we are not in the curse, di ba? Hindi na po tayo nandun sa curse na binigay kay Adan na para mag-toil lamang para tayo mabuhay at kumain. Pag na kay Lord tayo, sabi ng Bible, in Philippians, God will provide all your needs. Kaya nga po, nakakaranas tayo ng kapahingan kay Jesucristo. At kung meron tayong burden, meron tayong paghihirap, meron tayong dinagdadaanan, dinadala, lumapit lamang po tayo kay Kristo Jesus at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. At yung kapahingahan yan ay tunay ngang magkakaroon ka ng kapayapaan din. Amen and amen. Hallelujah. So, pangalawa po, death is a doorway for reward. Yan. So, sa Revelation 14 na binasa natin kanina, their works follows them. Hindi lamang po yung rest, kung hindi meron pang work. Nung binabanggit ang Biblia dito, their work follows them. Ano po ibig sabihin yung follows them? Lahat po ng ginawa natin dito sa mundong to ay meron po yung talaan, meron po yung nakasulat po yan sa libro. Na kung saan, sabi po sa isang talata ng Biblia, lahat daw ginagawa natin dito ay sinusulat po yan sa libro. So in short, lahat po ng ginagawa natin dito ay naka-record po mga kasama. So kung ano naman po yung ginawa natin masama o mabuti, yan po ay naka-record. Pero po rin ng Panginoon, paglapit natin sa Diyos, ang banal na dugo ng Panginoon ang maglilinis ng mga kasalanan na nakasulat sa record na yan. Kaya wala na pong condemnation kung na kay Kristo po tayo. Kaya nga po, sa pamamagitan lamang po ng dugo ni Jesus, nabubura yan, mga record na yan, patungkol po sa kasalanan. At ang naiiwan lamang po ay yung pong mga mabubuting ginawa po natin para sa Diyos at para sa kapwa po natin. That's why, pagdating natin sa kalangitan, meron po tayong reward na kung saan ano po yung ginawa natin dito sa lupa para sa Panginoon at para sa kapwa natin. We are all making record on earth. We carry the record of our life with us into eternity by the lives that we live, by the words that we say, by the deeds that we do. We are laying up for ourselves treasure in heaven. So ulitin po natin para mas malinaw po. We are making record on earth. We carry the record of our life. Tayo po yung naggagawa ng record natin sa ating buhay. At ito po ay para sa eternity po. Yan po yung recording. By the lives that we live, kung anong ginagawa natin, by the words we say, kung anong sinasabi natin, by the deeds that we do, we are laying up ourselves treasure in heaven. So doon po binibase ng Lord yung ating po mga rewards. So Jesus said, if we give a cup of cold water to a little children because we are His disciple, we will in no way lose our reward. Sabi ng Matthew 10:42 yan. We will in no way lose our reward. Hindi mawawala yung mga reward natin pag may ginagawa tayong mabuti sa ating kapwa. Kaya nga ang pangalawang utos ng Panginoong Yesus, kung makikita niyo in summary of the Old Testament, love others. In Hebrews 16:10, sabi nga po diyan, the Bible tells us that God will not forget our work and labor of love which we have done in His name as we minister to others. Hallelujah. So, lahat po yan naka-record mga kasama, mga kapatid. Kaya, ang ganda-ganda po, hindi lang tayo pinagpapahinga ng Panginoon, tayo rin daw po ay may mga reward dito. Purihin ng Diyos doon. Diyan sa mga bagay na yan. So, grabe talaga. Kaya, mga kasama, mga kapatid, kung yan pong namayapa ninyong mahal sa buhay na nandiyan sa puntod po na yung dinalaw, ay may pananampalataya sa Panginoon, purihin ng Diyos sa buhay niyang taong yan. Sapagkat yan po ay nandoon sa kalangitan at nandoon, ini-enjoy na niya yung reward niya. At nandoon siya sa kapahingahan ng ating Panginoon. Kaya nga po, tayo po ay magkaroon din ng mga pananaw o mamulat ang ating mga mata kung ang ating mga mahal sa buhay ay hindi pa po nakakilala sa Lord. Sapagkat nandoon po, nabanggit po natin kanina na nakasulat lahat kung ano po ang ating ginawa dito sa lupa. So, bukas po, pagpapatuloy po natin ang ating pong kwentuhan, ang ating pong topic na ito, that
our life beyond dito po sa lupa. So God bless us. Hallelujah, tayo po'y mag-pray. Panginoon, sa araw ng undas na ito, in this time of All Saints Day, as we remember our loved ones, Lord, I pray, O God, that you will comfort those people na kanila pong nare-remember ang kanilang mga mahal sa buhay, O God, at na sila po ay nagkakaroon po ng kalungkutan. Lord, give them the joy, the peace in their hearts, Panginoon. And we pray, O God, na tunay nga, Panginoon, magkaroon din sila ng burden, O God, na doon po sa mga loved ones nila na hindi pa po nagkakaroon po ng relationship sa Panginoong Jesus, ay tunay nga, Lord, magkaroon, O God, ng opportunity to spread the gospel, Panginoon, to share Jesus Christ to them, O God, that they may have the opportunity to accept Jesus Christ as their Lord and Savior, Lord. Kaya po, Panginoon, salamat po. Gumawa po kayo ng mga bagay na himala para po sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, sambahin at iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen and amen. So kita-kita po tayo bukas sa pagpapatuloy po ng ating pong topic, The Light Beyond.